Lagi ka bang tinatawaran din, Sho? Dati. Ikaw, lagi ka bang, pag may kliyente ka tinatawaran Kliyente. ka ba? Kala ko kasalanan eh. Gusto ko siyang saksakin. Actually, malaking problema to ng mga freelancers kasi madalas, lalo na kapag, hindi naman local and international clients, pareho naman tumatawad madalas, di ba? Pero yun nga, pag-usapan natin kung ano yung, bakit laging tumatawad at ano yung pwede natin gawin para makakuha pa rin tayo ng happy price, di ba? So, yun. Ano bang ano natin ngayon? Hintayin pa natin. Welcome sa ating 11th episode. Wow! Diba? Double digit na tayo. Yun. Yan, 11th episode. Welcome to the Gig Podcast. My name is H. I'm Andre of Dre Creatives. Number 1 pa rin, Densyo. Yan, syempre ang dami ng kalat sa harap natin, ano. Ano ba yung food natin today, Dre? Dala ko to. It's, ano to, crispy kare-kare from Kaden Sweet Bites. Ay, wow. Morong Rizal. Yan. So, Uy. it's owned by my cousin. Oo. Balita ko masarap daw cake doon, ah. Balita. Masarap. Kahit daw kumakain ng cake. Picture pa lang. So, i-flash natin yung page. Oo, sige. Ito, montage. Ching! Ayan. Sige. Actually, alam mo ba, may trivia ako dyan sa kare-kare. Okay, go. Alam mo ba na ang kare-kare ay galing sa Kainta? Yan. Kasi ang history niyan, ang mga Kainta, mga Sepoy yung nagpunta doon. Alam mo yung Sepoy? Hindi, ano ba yun? Mga Indians sila. So, yung mga Indians, napunta sila tsaka nagsettle sila sa Kainta. Tapos, di ba meron silang curry? Curry. Yun. Masarap yun. Oo. So, ang nangyari naman sa atin, nag-imbento sila ng curry type na may sauce na thick. Tapos, kung ano yung spices na available. Since ang available sa Kainta is mga seafood yan, bagoong, ganyan. So, doon na-imbento yung kare-kare. Kasi inspired siya ng mga sepoy. So, curry. Oo, kaya curry, kare-kare. Okay. Saka yun Kare-kare. din yung root word ng karinderya. Carinderia? Oo. So, isling naman. Ang gigil ako sa part mo na yun eh. Ayun. Pero ikaw ba, may childhood memory ka ba? Or is it like comfort food mo ba yung kare-kare? Ano ko siya, hindi ko siya comfort food. Mm. Kumbaga, pag Sunday, yan yung hinahanap ko. Mm. Kasi before, parents ko, nagtatalo sila kung sino mas masarap magluto ng kare-kare. Okay. Pero I'll choose yung daddy ko. Mas Ah, masarap. bakit? Sorry sa nanay ko. Sinusuporta ka ng nanay mo, tapos tatay mo pipiliin mo. Hindi. Ganito kasi yun. Sige. Yung nanay ko, yung nagbigay ng recipe sa tatay ko. Ano ginawa ni Apat mo? Diniluto. Kakainis. Pero mas masarap yung sa airpot ko. Bakit? Anong naging, ano? Ewan ko, may kasabihan sa morong, ewan ko kung sa buong Mm. San Pilipinuhan yun, na mas masarap daw magluto ang lalaki kaysa sa babae. In fairness naman, masarap. Ayoko lang yung ano niya. Masarap yung menudo niya. Ayoko lang yung giniling niya. Kasi pinalagyan niya ng tomato sauce. Pinakialaman niya. Fiesta sa morong. Ay, gusto ko yan. Meron doon na ano na, alam mo yung iba daw yung menudong morong. Saturday pa lang, pagpasok mo pa lang ng boundary ng morong, kunyari Teresa, Amoy mo na. Cardona, amoy menudo Amoy na. mo Ano na. ba difference ng menudo sa morong? Ewan ko, hindi pa ako nakakain ng menudo ng ibang bayan. Ay, o sige. So, pag menudo standards, mataas siguro yung Oh, ano ba iba kulay? Iba yung ano? Hindi ko alam, kasi basta sinabi lang nila, kunyari, Tuyo? Sunday ang fiesta. Tuyo ba yung menudo? Hindi, meron. May sauce siya? May sauce pero minimal lang. Konti yung nagmamantika. Na, Maatay, Oo, okay. Piyesta ng taytay, yung lola ko naman yung lagi nagluluto. Tapos ayan, lahat ng do. Pero sa Malabon, mapatis talaga yung nila, menudo nila. Mamalinamnam talaga, ano din? Sobra. Yun na nga. So ayan, kare at chichar. Actually, itong chicharo na to, na-discover ko lang to nung pagdipat namin dito sa Antipolo. Sa palengke lang siya nabibili. gusto ko nga yun. Oo, yung Coras. Ano tong brand na to? Coras Bulacan ba Special yan? Pork Chicharon. Hindi ko alam din eh. Basta ito. Kasi nagchichicharon Bulacan eh, di ba? Oo, pero hindi ko alam kung ano. Pero masarap talaga siya kasi alam mo yung lagkita na chicharon. Pero alam mo, meron akong tanong na hindi nasasagot. Ano? Kapag nakakita ako ng chicharon sa kalsada. Ano ba yan? Bakit isa lang yung naka-display na laman? Hindi, bukod doon. Saan sila galing? Yung bagnet daw pero puro balat. Isa lang yung may laman. Ang tanong ko lagi doon, saan sila galing? Sa tuwing natatraffic kami, lumalabas sila. Oo nga. Tapos sasabihin galing Bulacan. Eh parang ngayon lang nag-traffic tapos bigla ka lumabas. Ano may teleport?
Sabi sila, lagi sila nandun. Kung saan traffic, may nagtitinda ng chicharon. O sige na, halika na, simulan na natin tong topic Tignan na natin. natin muna to. O sige, kumain na kayo. Yan. Actually, ang favorite ko sa kare-kare, yung puso ng saging. Ay, ito wala to. Meron, nakita ko. Ano lang, balat ng puso ng saging. Hindi, basta may puso siya ng saging. Ano kasi to yung lechon kawali na kare-kare. Yung anong tawagin? Crispy kare-kare ba? Oo. Pero kung ako, ang favorite ko talaga sa kare-kare, yung laman loob. Ayoko ng meat. Ako Yung, hindi. yung tuwalya yun. Isa lang pinaka nagustuhan ko. Ano? Yung balat. Yung balat. Balat ng baka. Yun, parang tuwalya ba yun? Oh, kasi nanay ko. Ay, hindi. Balat Iba ng pa yun baka. yung- Parang Ayan. Parang gelatinous. gelatin. Oh, yun. Sarap yun. Yun, kasi nanay ko dati, nung hindi pa siya ang pag nagkare-kare yun, tuwalya, tapos balat ng baka, tapos nilalagyan niya paminsan ng yung bilog, yung mataba. Pata. Hindi pata, yung sa parts, din, parang intestines ng baka. Nung bata ako. Bats and balls. Tito? Hindi tito, basta yung intestines sa malaki. Yun, basta ganon. Basta masarap magluto nanay ko eh. Kaya naman natutunan ko din magluto ng mga ganyan. Actually, ako nga nagluto kay nanay mo ng yung nagturo ng kare-kare kay nanay. Wala akong masyadong memory ng kare-kare kasi hindi namin yan lagi hinahanda. As in, hindi namin hinahanda. Mas mamenudo. Ang pinakamasarap na natikman kong luto ng nanay ni Lenny, yung kabayo. Ay, masarap tapang kabayo. Basta may adobo, kabayo siya. Susunod, magluluto ako nun. Pero yun na nga, ang topic natin ngayon ay ito. Yung bakit ba lagi tayong tinatawaran ng mga kliyente natin, mga prospect natin. Sabihin, your price is too high. Yan. Ano ba yun? Is it like a value problem? Is it really a pricing problem? Ano sa tingin mo, Dencho? Dalawa talaga yan. Pwedeng namamahalan sila kasi hindi talaga nila kaya. Pangalawa, hindi nila nakikita yung value. So, Actually, parang problema natin siya nung nagsisimula tayo, ano? Yung parang ang dami nating nakakausap, tapos sasabihin nila, hindi nila kaya yung price. ang ba doon, nakakatawa dito. Halos lahat naman ng mga nag-i-inquire sa'yo, ang unang tanong nila, so how much is it? Oo. That's the common denominator. Lahat ng nagtatanong sa'yo, ang unang gusto nilang malaman, magkano ba Presyo. yan? Hindi naman sila Hindi worth- interested kung worth malaman kung paano pagkakana sa business ko yan. Laging, magkano ba yan? Tapos pag binigay mo na yung price, number one na common na sabihin nila, yun nga, Too pricing high. na, Or mahal pero, siya. tipong, meron akong makukuha mas mura dyan. Diba? Ito na lang sila. Yun nga eh. Yung like, ito curious question. Ano yung pinaka-funniest na parang lowball lines na na-encounter nyo? Ikaw, Dre. Na nag-ano sorry naman kumakain ka pa pala. Ikaw, Dencho muna. Balik sa'yo. Nakakatawa lang naisip ko, may nagtanong sa akin yan. Hindi naman kulang ng value kasi ang ugali ko kasi, when you ask me about the price, definitely hindi kita sasagutin agad. Kasi naman yung natutunan ko sa mga sessions natin, mga nagtuturo, like sila dyan, tagal kong nagtanong dyan, kinukulit ko yan halos every time na magkakasama kami. How do I approach this, blah blah. Yan yung mga gusto kong tanong eh. So pag tinanong ako magkano ba yan, hindi ko agad sasagutin ang price. Bibigay ko sa kanya kung ano ba yung makakasagot sa problem niya. I'll make sure na nagtutugma yun. Example. Kunwari, parang pag sinabi niya, so how much is it? Well, right now, it's not right or it's not enough for me to give you a more accurate price. Kasi hindi ko pa alam kung ano yung requirement sa'yo. Depende para magamit sa goal na gusto mo. And then magtatanong ako, so ano ba yung outcome na nire-require mo? So malalaman natin ano yung mga assets na required natin i-create to meet that. And then yun, so nauwi sa discussion. Hanggang dumating kami sa point na sabi niya, sige, okay, so I'm excited, magkano ba yan? Doon ready na ako sabihin. So ito na yung price, but I'm gonna give you the bracket. Ganito, sample bracket. May na-encounter ako na nakakatawa, sabi niya sa akin, mahal naman. Na-expect ko na sasabihin niya yun. Sagot ko sa kanya, mahal talaga. Ba't gusto mo ba mura lang? Alam mo yung hindi ako nag-iisip kasi nagaguhan ako eh. Sa tagal na i-discuss ko, to make sure na masasagot yung concern mo sa business, sasabihin mo lang sa akin, ang mahal naman. Definitely sabihin ko sa iyo, mahal talaga yan. Para sa business mo yan. Sabi ko nga, gusto mo ba mura lang? Pwede naman kitang bigyan ng mura lang kung yun ang gusto mo. Hindi ako gagawa. I'll refer someone na nagagawa niya na mura lang. May kilala ako, sabi ko sa kanya, nadibigla siyang bawi. Na parang, kasi after all the value I gave you, sasabihin mo sa akin, mahal. Diba? Tapos after kong marinig na ang mga sasakyan mo nakapila ganito, sasabihin mo sa akin, mahal. Yung niyabangan ka. Baka tax nga lang yun eh. Ako naman meron akong naging
prospect, nakuha ko siya sa LinkedIn, as in. Gusto ko sana siyang tulungan. Kasi ang problema niya, na-scam siya. Medyo may edad na rin to. Siguro parang ng time na yun, mga nasa 60s na siya. Tapos nagko-coaching siya. Tapos, ang sabi niya sa akin, kinakausap ko siya. Gusto niya yung services ko kung gusto niya ako makatrabaho. Kaso, kung ang gagawin ko sa kanya is content, tutulungan ko siyang mag-ideate ng lahat. Ang gusto niya lang ibayad sa akin, $100. Per month? For the whole project. Tapos, Pahinga na ba? ilang content? Hindi na ako kasi sabi ko nga sa kanya, alam mo, yung $100 mo, walang mangyayari sa'yo dyan. Talaga nagmamakaawa siya sa akin, sabi niya, please, I really need this. Sabi ko, I'm really sorry kasi may bayad yung oras ko eh. Diba? Hindi ko pwedeng, yes, nandun na tayo sa part ng pagtulong, pero kung tutulong ka tapos ikaw yung walang kakainin, unfair yun. Tapos yung makikita niya doon sa ginawa mo is Malaki. way Diba? too like Baka naman scammer lang yun. Ayun nga eh, naalala mo yun, diba yung nakakausap ko siya, medyo matanda na siya. Baka Talagang scammer lang yun. nagmamakaawa siya, sabi niya, please, I really need this. Sabi ko, I'm really sorry because kahit sabihin mo mag-refer ako sa'yo ng walang papayag ng ganyan na $100. Hindi pa per tipong kunyari, per project or per month. Hindi pa ganun, as in yung buong project gusto niya $100 lang. Hindi naman pwede yun, di ba? Actually, yun nga rin yung that's the thing with us Pinoys. Kasi parang, hindi ko maintindihan, pride ba ng mga Pinoy na maghagil na parang nakuha ko lang to ng ganito. Like, ikaw, Dre, bilang tuwa ka sa chicharon. bilang umunguya. Tinitignan ko kailan kita pwedeng tanungin eh. Pero bilang most of the time, Pinoy yung mga nagiging clients mo. What's your take on that? Na talaga bang totoo na naghahagil yung mga Pinoy lagi? Tawag doon, tumatawad lagi. Kahit wala ka namang kasalanan. Pero sa akin, hindi. Yung iba talaga hindi tumatawad. Sa tingin mo bakit? Kasi meron silang capacity to pay doon sa kailangan nila. Yes. Pero may mga Pinoy talaga na ang mahal naman. Pag nag-quote ka na ng presyo, kakilala ko na nga, papagawa sa akin ng logo. Alam niyo naman yung rate ko ng logo. Sabi ko, sige, pwede na yung 3K. Hindi na ako na-replyan. 3K na lang yun ha. Tapos baka pinagkalat po, ay, yung pindot lang yan na Canva lang. tapos singilin ako ng 3K. Bakit? Ito 3K, gawan mo ako ng logo. Pag ako na-satisfy, sige, kahit walang revision. Di ba? Yun nga, so, kunwari, parang nga yung yung traditional entrepreneurship. Si Save More, may tindang turon. Tapos yung turon sa kanto, ang Kulang. Saan ka bibili? Saman pulo. Oo, 350 ata. Pero yun yung pinopoint ko na that's how branding works. Yun din yung inaano ko eh. Like, kung kanino ka bibili. Sa SM may 25 pesos na turon, sa kanto may 10 pisong turon. So, siguro majority of the Filipino mindset na, ay, dito ako nagturon. Parang ganun, pero bakit ako tinatawaran? Siguro ganun kasi yung Filipino mindset. Parang yung stupidity na yung I don't know if this is true for everyone kasi parang ang mga Pinoy ang hilig magyabang na nakuha niya ng mura pero quality. Alam mo yung tipong for example sa damit, 'di ba? Tiangge. Ako proud ako na taytay ako na talagang dinadayo yung tiangge because of the quality. Tapos mura, 'di ba? Sobrang tsaka bilang nanay, pride ko 'yon na shucks nadadamitan ko ng maayos yung mga anak ko pero magkano lang compared sa mall, 'di ba? Feeling ko, tayo mga Pinoy, ang hilig natin dun sa status na parang I was able to get this for a certain price na quality talaga, na masaya ako dun sa quality. Pero kasi pagdating sa services, for example, business kasi to eh, 'di ba? Kumbaga parang sa atin, most ang ginagawa natin is marketing assets. So that's part of the business. I think the biggest challenge really is educating yung mga Filipino clients natin na this is an asset that we're building. It's an investment. It's not an expense. Kasi basically, lahat like for example sa marketing, sa content, sa website, sa graphics, no? Lahat ng to, kailangan mo for visibility, for branding, for recognition, for conversion. Hindi siya yung tipong basta may mailabas ka lang. Kaya din naman tayo, positioning wise, kaya hindi talaga pwede yung putyo-putyo din yung singil mo kasi
ano yan eh, basically what you're paying for is experience. Diba? Tsaka hindi naman ako gagawa na binayaran mo ako na, for example, 500 pesos, kailangan mo ng brochure. Tapos, brochure is, ako yung pricing ko ng brochure medyo mahal. Kasi matagal yan, ano. Di-design mo pa eh. Kasi ako, nagre-rate din ako, yung ratings ko rin, by, kung yung average time ko, kunyari, 4 hours ko gagawin. Siyempre, magbe-base ako dun sa per hour rate ko. Kunyari, brochure. O 4 to 5 hours brochure. Siyempre, mahal yun. Kumpara dun sa, design mo nga ako ng isang social media. O 1 hour pwede. Pero ikaw, Densyo, ano ba yung tingin mo na ginagawang mistakes ng mga kung bakit sila nandalolowball? Needy sila eh. Yeah. Parang yung mga nakikilala ko na hindi pumapayag talaga or hindi mo man lang matawaran sa umpisa pa lang. Sila yung mga walang pakialam. Kuhanin mo man ito o hindi, wala akong pakialam. It's your call. Pero the moment na maramdaman nung prospect na papayag to pag tinawaran ko, mukhang kailangan niya eh. Tatawad yun. Tapos mangyayari, magsasucceed siya. Bibigyan ngayon ng freelancer kasi totoo, kailangan talaga naman niya eh. Again, we're still in the third world country. Oo, maraming naniniwala na ganun. Wala tayo doon sa kagaya ng mga nasa US na ayaw na lang magtrabaho pero still they demand something for them. Pero hindi sila yung tipo na magtatrabaho ng hardworking talaga. Tayo hardworking na nga, pero it looks like we still want to beg para bigay yung para sa atin. So ano dapat yung mga signs na tinitignan or ano yung mga dapat iniiwasan ng mga freelancers para hindi sila malowball? Sa akin simple lang. Huwag mo munang ibigay yung price kung hindi malinaw yung value. Huwag How do mo you do munang, that? kumbaga, when you talk to the prospect, make sure that ang pinag-uusapan ninyo is never just about the deliverables. Okay. It's really about the outcome na kapag ginawa natin tong project na to for you, makukuha mo, for example, yung visibility na kailangan mo for the business, magagawa siya. Kasi kung bibilangan mo lang siya ng okay, so pag ginawa natin to, meron tayo mga 5 posts na ganito, ito babayaran mo sa akin kasi I'll be spending ganitong time, definitely ilolowball ka nun kasi ang binibilang nyo lang yung output na ilalabas mo lang. At the end of the project, bibilangin pati nga kung ilan yung binigay mong output. Hanggang sa huli, tatawaran ka pa rin nun. O kulang yung binigay mong ganito or medyo hindi ako satisfied sa ganito, bawasan kaya natin tong remaining payment. Hanggang sa, alam mo yon, sobrang nightmare na yung relationship niyo. Kaya ako, hindi na ako minsan naglalagay ng revision pag, kunyari, ito yung package ko, logo, may 2 revision. Minsan tinatanggal ko na yung revision, negotiable na lang yun eh. Pagka notable yung comment mo sa draft ko, sige, revise natin. Pero pagka yung Dami mong kudala. dami mo namang I kung feel na, ko- akala mo nabili mo na ako. Actually kami din, over the years na position, ito yung isa sa akin na parang mistake na ginagawa ng mga naririnig kong bagong freelancers. They try to impress the person first. Yung 2 pusa ako nang gigigil ako eh. Ginagalaw yung lahat ng hayop dito sa bahay. Wiset! Takyat, Doon kayo sa taas! Takyat. Ano mo tong mga pusa ko bobo, di ba? Takyat, go. Clapper. Okay, 3, 2, 1. So most of the time, yung mga bagong freelancers, especially those who are first-timers na makipag-usap, ang nagiging mistake nila is they think they need to impress the person. Yun yung sinasabi niya na parang you sound needy. Kasi tipong, minsan, para ma-prove mo na worth it ka, kailangan yun, parang bigyan mo ng listahan ng mga nagawa mo na. Ganun. But in reality, ito natutunan ko over the years na yung calls pa lang, valuable na. Yun yung feedback na nakukuha ko. Because I ask the right questions. Yun. So, yung sa akin, actually, ito yung gusto kong aralin pa na sa susunod, na mag-charge na ako for the call. Like, yung mga nakakausap ko, they love talking to me because I can ask the right questions that can give them the clarity they need. So, minsan, kasi akala natin parang, sige, mag-yes ka lang sa client kasi feeling niya ito yung gusto niya. Pero, kapag binalikan mo or kapag tinanong mo sila, hindi pala yung iniisip nila original, yung kailangan nila. Yun lang yung tingin nilang kailangan nila. For example, meron kaming mga nagiging client na feeling nila hindi nila kailangan yung website kasi sabihin nila madali lang naman yan or what. Pero nung kinausap na namin,
chine-check namin yung asset. So, for example, gusto niya mag-launch. Pero pag check mo, mag-launch siya, wala siyang website. Wala man lang siyang landing page. So, doon namin marirealize na, wait lang, bago ka mag-ano, kailangan mo kasi nito. So, kaya nagiging valuable, kaya napoposition ako as someone valuable is because I don't impress. I ask them, okay, ano yung kailangan natin? What do you need? So, nagiging valuable para sa kanila because they're gaining a valuable information that they didn't think they need in the first place. At saka may mga freelancer kasi, hindi ko alam kung, syempre, real talk lang tayo, real talk. Yes. May mga freelancers dyan, naglalagay sila ng maraming deliverables just so they can increase the pricing. Dun na yung Perceived mga value, oo. strategy proposal na week 1, deliverables. Sobrang dami just to parang justify na ito yung Ito yung amount. pricing kasi ito yung deliverables. Diba? May ganon na parang yung ibang client or ibang prospect, hindi nila alam ginagawa nila. They know na kapag naglagay ka ng something na hindi naman Mahalaga. kailangan. Or alam nila kapag nire-reward mo lang. Oo. So, against din yun sa mga, kung talagang gusto mong magkaroon ng matinong client, ibigay mo yung kailangan nila. Ibigay mo kung magkano yung pricing na tingin mo kailangan mo. Yun, sundan mo lang siya. Gusto ko nang sabihin, ang sarap nung karya, nakakailang ano na ako. Diba? Sarap niya. Kahit yung bagoong. Kanina lang din yan, mag-aalas 3. Sarap. Nakahiwalay yung yung sauce, Yung gulay. saka yung meat. Yun. Naalala ko tuloy. Meron kami nakausap na cafe. Ano siya? Milk tea and coffee. Nakakatawa kasi. So, sobrang valuable. Hindi siya nagtuloy Namahalan siya dun sa pricing namin. Pero, binigyan na namin sa kanya yung strategy. Kasi confident kami na kahit ibigay namin sa iyo yung strategy, hindi mo naman makukuha yung result kung hindi kami yung gagawa. Pero alam mo, it turned out, lahat Gawa ng nila? hindi naman nagawa na may results, pero kung ano yung recommendations namin doon sa strategy, yun yung in-implement niya. Na din. Wala naman sa amin yun, kumbaga. Share use caring. Usually, kapag nagbibigay kami ng strategy, anong included doon? That is with care. Natingin namin, kailangan mo to. For example, bakit mahalaga sa amin ang website? Because that's the only thing na you're gonna be spending most of your time sa social media. Hindi naman yan sa'yo. Yeah, That anytime na platform, magka-glitch. pwedeng magka-glitch, pwede kang ma-hack, and good luck. Mawawala lahat ng asset mo. Yeah. Yung website sa'yo yun, binili mo yun. Ma-recover mo man yan, wala naman nakaka-guarantee kung ma-recover mo siya Tapos pag like ako, nahack ako, di ba? Tingin mo ba pag na-recover mo yung account mo, Secure pa siya. oo, tipong pag gumamit ka, kampante ka pa rin na hindi under-monitored yung account mo. Wala nang ganun. So, Buti pa ako, from simula 2009 yung Facebook mo din, Coach. Nakita ko din, ako 2009 din yung Facebook. Never naman ako na-hack. Pero ako, marami akong mga duplicate accounts. Sikat ka kasi. Ako kasi, Yarp. doon lang ako. Pero alam mo ba, kailangan mo pa rin palang i-report yun. Pag merong account na pareho ka kasi, Pag basically, nag-claim sila nung badge, hindi, bukod pa doon, pag ginamit nila yung account nila tapos pangalan mo, ikaw pa rin yung may cargo doon. Kaya naka-file ako ng kaso na. sasagot ka pa rin sa authorities pagka lumabas ikaw yung scam pa. scam. Nag-file kami ng ganun. Anyway, ayun. Sige, ito. What are the smart ways you can say no kung nilolowball ka? Gusto ko yung tanong na yan. Ako muna. Nagigigil ako dyan Ako muna, gigilig eh. Yeah, nagigil ako dyan. Relax ka Lutuin muna. muna Kumain ka natin muna ng chicharon. Lutuin muna natin yung gigil mo. Ano ulit yung coach, yung... gusto ko pag tinanong ako, yung pagkatanong pa lang sasagot na Sige, kagad. sige. Kaya, Ulitin ko yung tanong. Ano yung mga smart ways to say no or mga witty comebacks na pwede mong sabihin pag nilolowball ka ng kliyente or ng prospect? sasabihin ko lang dyan, hindi tayo matched. Oo. Kasi, sasabihin ko, kunyari, discovery ko, nag-discuss na ako nung, tinanong ko na yung mga problems, challenges, and what do you need. So, magbibigay na ako ng feedback ko na, ganito, dapat ganyan, then, I'll send you a strategy proposal na kasama yung Price. Na may audit na. ng kasama na yung pricing doon. Ganito, ganyan, then deliverables na totoo na hindi yung nakalagay ko na social media. Natatawa ako kasi dun sa iba Kumbaga, nakalagay, profile optimization. Tapos, may content strategy. Tapos yung kasunod,
content calendar. Tapos, alam mo yun, yung isa lang naman yun eh. Oo. Naggawa ka ng content strategy, malamang may content calendar yan. Oh. Tapos, doon ako na tapos prepresuhan kasi madami yung deliverable sa alas kalahati ng PDF. Parang maparami na high Masabi pay. lang na Oo. parang perception, Pero sa akin, kunyari, I handle din social media. Diba, kinukwento ko sa'yo kanina, coach, din na may strategy ako na shit, boom, dati ko pa pre-post, ngayon lang ginawa. Na boom, sabog talaga. Sabog yung notif talaga. Pero yung mga contents naman namin, sabog din talaga yung notif. And pag tinignan mo yung, we don't go viral. We do not have 100,000 views. We don't have 1 million views. Pero pag tinignan mo yung analytics, Maganda. dun yung target audience, yun talaga. From yung age group, yun talaga, pasok talaga. So, doon ako natutuwa kasi yun yung pinano namin from the discovery call up to now na bine-brainstorm namin ano ba yung pwede namin i-improve. And yun lang. So, para sa mga freelancers dyan, just to charge premium, please, huwag nyo habaan yung deliverables nyo. Kasi be kahit exact. sila lang yung mapapahiya. Ah. Kasi maghahanap yung kliyente. Nasan yung ganito, nasan. So, minsan hindi nga rin alam ng mga kliyente kung ano talaga yung kailangan nila. Kasi may freelancer jargon. Oo, yun, jargon ba din. Ikaw, Densho, ano yung like, naluto na ba? Pwede ka Yun. lang sumagot. Ano yung mga smart ways or witty ways to say no? Just agree to that. Pag nilowball ka, mag-agree ka. Kasi, alam mo naman na you're charging what you are worth. So, ibig sabihin ba na nag-yes ka, mababa lang talaga yung worth mo or worth ng yung value ng ibibigay mo sa kanya? Definitely that's no. That's not the case. Pwede mong sabihin na yun nga, na mag-agree ka na pag sinabi niyang mahal, mahal talaga because this is what we want for your business. And then, balikan mo lagi ng tanong. Bakit ang goal mo ba makatipid? Okay. Kasi- Do you say it as it is? Like, do you Yeah. say it like that? Oo, hindi naman ako nagpapanggap eh. Pag nagagagawa na rin ako sa kausap ko, kung wala talagang patutunguhan to, makaganti-ganti man lang ako sa'yo. Wala nang patutunguhan to eh, di ba? Sabihin ko talaga yun. Ano ba, nagtitipid ka ba talaga? Then pag makikita ko yung reaction niya eh, alam mo naman kung ito yung gusto mo makatrabaho or hindi, di ba? Let go muna kung talagang olats eh. Yeah. Ganun lang. Kung matakot mo wala ng kliyente, kung mas naman yan. Akin, similar kay Dre, ang sasabihin ko is, we're not the right fit. Sumako talaga yung tao. Ibig sabihin mabait kami. Sumako talaga yung tao. Eh, yun usually, like lalo na kapag kausap ko sa on the spot. Ano kasi siya eh, yun lang, parang madali mo naman kasi sigurong i-judge pati yung personality. Kasi ako, kung mabait sa akin, tapos gusto ko siyang katrabaho, ang gagawin ko, kunyari budget niya, no? Kunyari sabihin ko, 50K yung minimum ko, pero sabihin niya wala akong budget na ganyan kalaki. O sige, aayusin ko yung proposal, babawasan ko siya kung ano na yung feeling ko na parang pinaka quick win na pwede kong ibigay sa kanya. I can even offer consulting. Na sige, kung ayaw mong ako yung gagawa, di kuhanin mo na lang ako na consultant, tapos ganito yung presyo ko, mas mababa. Pero wala rin akong promise sa'yo na magkakaroon ka ng like actual results kasi consultation nga siya, hindi naman siya yung service ko yung Oh, kukuhanin. siguro talagang matanda na ako. Wala na akong panahon sa mga ganun kagaya mo diwag. Yun nga, actually, yun naman talaga eh, di ba? Saka at the end of the day, it's really about confidence. Kung ano yung, like, happy price mo. Ang pinaka, siguro parang punong dulo naman kasi. Ayaw mo sumakit yung ulo mo sa pag-handle ng kliyente. Kasi pinipilit mo lang just for the sake na may client ka. Diba? So, mas gugustuhin mo na sige, doon tayo sa happy price. Kung hindi mo ako kayang i-meet sa happy price or kung magiging headache ka lang. Ito yun, naalala ko na. Dito tayo nagsimula. Kasi nung nagsisimula naman talaga, hindi ko naman alam ano magkano eh, or in everything eh. Parang, hindi ko nga alam kung nilolobol ako eh. Basta pagka nag-agree kami na, sige, go, okay na yan. Go na siya, work na siya. Parang, lately nung, siguro na marami na ako nakasalamuha, na-encounter ko na ibang mga ganito pala sila mag-price. Doon ko lang na-realize. Baba pala na price ko, wala palang kakwenta-kwenta. Saka lang ako nag-adjust. Saka mo lang mararamdaman yung yung friction. Kasi nga, nagtaas ka na ng price. Ganun. Yeah. Well, either way, ayun nga, ang ending natin talaga is, as a freelancer, you need to really understand kung ano, what you're bringing to the table. Kaya ang ganda nung tinuturo natin sa Tribe na merong revenue line, dapat alam mo kung saan ka nakapwesto sa revenue line kasi that will also help you
justify, not necessarily justify, kundi kung mahanap mo yung happy price mo, na happy ka, tapos happy din yung client mo. Diba? Kasi at the end of the day, ano naman siya eh, trabaho pa rin lang naman siya eh, diba? Hindi, it's not something na, parang, ito yung sinasabi natin na hindi dapat nakakabit masyado yung worth mo dun sa projects na kinukuha. At saka ito, mahalaga to, may dagdag ko lang. Kung yung taong kausap mo, ang tingin niya sa problem niya, na sinusolve niya, para siyang, alam niyang ready siyang gumastos na parang ang amount parang bumili ka ng kotse. Ready siya, alam niya, ine-expect niya, ito yung gagastusin ko dito. Tapos ikaw yung tao na makakasalamuha niya, makakaharap niya, i-charge mo sa kanya is really something low. Hindi naman niya makikita yung value mo eh. Hindi kayo magsasalubong kasi ang naisip niya, definitely kulang to or hindi ito yung kailangan ko. Kasi ang alam ko, yung pricing, ang kailangan ko solusyonan malaki. Oo. Hindi mo kabigyan yung offer na pang bisikleta lang. Na, alam mo yung non-branded, mga ganun din. So yun lang. Kailangan ibagay mo siya sa kausap mo. Ayun. So yun na nga guys, alam nyo na, kikita nyo naman sa mga discussions natin, hindi talaga madali mag-freelance kasi basically ikaw yung nagde-decide kung ano yung mga business na i-take mo, ano yung mga clients na i-serve mo. Kaya malaki din yung part ng accountability, So, if you really want to live a lifestyle na magpupunta ka dun sa premium freelancer, that also means you also have to choose yung mga tamang kliyente para sa'yo na mabibigyan mo ng result na okay dun sa price na gusto mo and everything in between. Number one rule dyan, una, learn to price confidently. So, dapat maayos kang makipag usap na ito yung value mo, communicate it well, and then pangalawa, you also have to say no. Diba? You have to put your foot down kasi kung hindi, talagang dadating kayo sa point na wala, oo ka lang tapos pagsisisihan mo in the end, and we don't want that. Okay. Yun, episode 11 na tayo. So make sure that you stop letting your clients bargain you down kasi una, hindi ka ukay-ukay, diba? Kaya ayun. So next episode natin is all about this. Medyo hot topic to ngayon kasi sinasabi nila parang work from home, VA, freelancer, iisa lang yan. So ano nga ba talaga yung pagkakaiba? So that's gonna be for episode 12. And ayun na nga, thank you for staying until this, till the end of this episode. So don't forget to like and subscribe, share, and comment. See you soon. Bye-bye. Cheers! Cheers!